Pimpong! Narito na ang katsa. Tapos ang tubig ko. Salamat po. Napakatagal naman ito si Mariano. Alam mo! Masyaw! Lalaki! Lalaki ang anak mo! At ang lusog! Santa Maria, Ina ng Diyos, mawain, maalam at tamis na Birhen. Siya nawa. Ganyan, Pilesa. Lagi kang magdarasal sa Panginoong Diyos as Birhen Maria. Yan ang pinakamahalaga nating gawa. Opo, Inay. Mga bata, handa na ba kayo sa ating pag-aaral ngayon? Oo, Maestro Mario. Well, bilang panimula ng ating asignatura sa araw na ito, gusto ko bigkasin ang ating dasal mula sa alaala. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, manggagawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako naman kay Jesucristo na siyang anak ng Diyos, Panginoon ating lahat. Mahusay, mahusay. Accepit panem in sanctas et venerabilis manos tuas, et elevatis oculis in celum, a te Deum, Padre, omnipotente. Magandang umaga. Magandang umaga. Magandang umaga po. Saka lang ano? Bakit bigla magsasadya sa atin yung bilas mong pare? Wala namang nabanggit yung pinapag-abiso niya sa akin. Wala rin naman yata tayong dapat alalahanin bilang hindi siya conforme sa atin naging pasya. Eh, kasal na tayo eh. At hindi naman tayo yung naging ganito. Na talagang byuda at byuda, may kanya-kanya ng mga anak na nagpakasal sa isa't isa. Salamat. Sige po. Magandang araw, Pasya. Mente, puno tayo sa bahay mag-usap. Sige. Ang mga bata, pasok. Si Praxedes ay kasama ng kanyang mga kaibigan sa pagawaan ng damit. Si Peles naman ay nangingisda sa ilog kasama ng kanyang pinsan, si Modi. Maya-maya lang po nariyan na yun. Tama. Alam naman po niya darating kayo. Mabait at masipag na bata. Nung huling dumalaw sa amin sa Sampaloc ang magpinsan na yan, ang nakatawag sa akin ng pansin ay ang kanyang pag-uusisa tungkol sa mga espiritual na bagay. Bunga ng nakita at nabuklat-buklat na Biblia niya sa simbahan. Matalas ang kanyang pag-iisip. Yun din ang naging obserbasyon ng anak ng si Apio ng siya at si Peles ay namasukan doon sa studio ng fotografiya ng pinsan mong si Manuel. Napakabilis daw matuto. Kaya nga lang sandali nagtrabaho sa pagkuha ng retrato. May inaraw mo. Paano hindi naman daw mahilig magpakuha ng retrato ang ating mga kababayan? Bakit daw sila babayad para makuha ng retrato? Pinatatakot yata ang karamihan sa kanila na makita ang itsura nila sa retrato. Kaya itong pinag-aralan naman na yung pagbabarbero at paggawa ng sombrero. Sa edad niya ngayon, ilan nga ba? Magtitres na sa asis naman. Sa edad niya yan, dapat papag-aralin si Peles. Padre, ano nga pala mangyayari sa Pilipinas kapag malupig na ang mga katipunero? E di ibang layo na naman na maghahari sa ating bansa. Nakapag-aaral. Tulad ng pamilya ni Pasok, kung man ay nag-aanang para sa ating mga kababayan.
Lalo na kung di natin kilala itong mga gustong sumakot sa atin. Ang alam ko lang, karamihan sa kanila ay mga protestante. Mas malamang kasi hindi, ikakalat nila yung maling paniniwala nila. Baka bukas makalawa, iba na ang relihiyon ng ating mga anak kaysa sa kinagis na natin. Nakapag-alala. Lalo pa't balitang-balita na ang pag-alis ng mga private ng obispo mula sa ating bansa. Kaya dapat natin ingatan at tanggol ang ating kinagis ng pananampalataya. Isalin sa mga bata. Kung hanggat maaari, mabigyan sila ng katolikong edukasyon para bumaon ng malalim sa kanilang puso at isipan ng ating katuluan. Kaya mahalaga na maipagpatuloy ni Peles ang isang pag-aaral. Nung nakita ko kasi sa batang yan, ang kanyang determinasyong matuto. Gaya na nasabi ko, halos ayaw nang bitawan yung Biblia nung huling dumalaw sa akin. Napakarami nga niyo kung katanungan pag-uwi niya rito. Mapanuri, sayang ang kanyang husay, lalo na sa pagsasalita. Kung hindi ninubog, malay natin balang araw maging pari siya. Hindi malayong mangyari yan. Dahil sa panig ng iyong pamilya, meron kayong isang bantod na Padre Silvino ang manalo. At sa panig naman ng yumao niya ama, narito ito. Padre, paano ko mangyayari? Gusto kong dumako doon sa tunay na dahilan ng aking pagparito. Kung papayag ka pa siya, isasama ko si Peles at doon na siya sa Maynila pag-aralin. Doon sa aking destino ngayon sa Santa Cruz. Bilang ina po, gusto ko naman makapag-aral ng aking anak para sa kanyang kinabukasan. Ngunit, Padre, mahirap po ang kalagayan ng aming pamilya. At kung naririto siya, ay maaari siya makatulong sa akin. At Padre, hindi rin po ako handang mawala yung anak sa akin. Kapag napatapos siya, makakatulong din naman siya sa inyo. Kasi alam ko mahal mo ka na anak kaya. Hanggang ngayon, deboto ka pa rin sa Santo Tomas. Maniniwala ako na ipagpapauna mo ang kapakanan ng kaluluwa ni Peles at ng simbahang katoliko bago ang sarili mong kapakanan. Ano? Gracia. Maganda siguro binabalak niya para sa kapakanan ni Peles. Nakausapin ko po muna si Peles, Padre. Alam ko namang hindi ka makakalimot magdasal. Tumawag ka kay Bernardo pag may kailangan mo ng gabay, ha? Mahal ka ng nanay. Mahal ka ng nanay. Makikinig ka kay Amo, Prate. Opo, Inay. Ingat ka po. Ingat po. Pagkabaya sa sarili mo. Pagkabaya ka na lang.
Maghugas ka na ng kamay mo, kakain na tayo. Hindi ka nakapag-diskusyon?